Muli po, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers. Saan man po kayo naroroon, saan man kayo dako naroroon ng daigdig, lalo na po itong ating mga OFW or kahit na hindi man OFW, yung mga naninirahan na po dyan sa iba't ibang bansa. Nais ko pong ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga kababayan ko. At sana ay mailayo kayo lagi sa anumang uri ng kapahamakan at anong uri ng mga sakit na dumarating. Sana mailayo po kayo dyan. Bagkos ang salip na sa inyo dumapo yung mga sakit na yan ay sana dito na lang dumapo yung mga sakit na yan sa mga politikong mga kawatan. Ano po? At yan naman po, deserve naman po nila na daanan ng piste itong mga animal na ito at para hindi na po sila makapamerwisyo dito sa aking mga kababayan. Ngayon naman po ay hindi ko po alam kung gaano po katotoo ito at hindi rin po ako sigurado kung gaano katotoo itong ang sinasabi raw po dito sa balitang ito ay sinabi na raw po, pinakilala na raw po nitong isang asawa ng senador na isa rin pong artista kung sino po ang tunay na ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sinabi na po niya yan at sabi ko nga po ay hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Ganun pa man ay karapatan po ninyong malaman lahat din sa pamamagitan nitong ating channel yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo't higit ay ito pong asawa nitong nagpabuntis sa iba ay politika po. Sabi ko nga po, kung ito man po ay totoo, ay marapat lamang pong gumawa ng aksyon dito sa panluloko ng kanyang asawa. At kung hindi man po totoo ang bidyong ito, ay marapat lamang nahulihin para maidemanda po ang nagbalitang ito. Kung ito man po ay fake news o ano pa man po yan, kailangan po sigurong mahuli yan at makilala para maidemanda at pagbayaran niya yung kanyang mga kasalanang pagpapalaganap ng mga hindi naman totoong mga balita. Sabi ko nga po ay wala po akong kuwan ako dito. Hindi po ako komportable. Pero sana kung ito ay ordinaryong tao, ay hahayaan ko na po. Ay kaso nga po ay naglilingkod po sa atin ito. Bilang isang politiko, kaya nga po karapatan po natin malaman lahat yung mga nangyayari. Hindi po masasabing maritisan ito kasi ito po ay lumalaganap na po sa social media itong balitang ito. Kaya ang sinasabi ko po, atensyon po dito sa politiko na itong apektadong ito, kung fake news man po itong binabalitang ito, marapat lamang nahulihin ito at putulan ng dila. At kung totoo man po ito, ay marapat lamang din na humarap ka sa media at aminin mo yung mga nangyayaring ito. Aminin mo kung gaano katotoo ito. Pwede mong i-deny, pwede mong patunayan or tanggapin na yan pong balitang ito ay totoo. Uulitin ko lang po, hindi ko po tinotolerate dito yung mga ganitong mga balita na kakasira kung ito po ay fake news. Pero kung ito naman po ay totoo, aba ay paano pa natin mapagkatiwalaan itong politikong ito na kung saan ito ay gumagawa ng batas para sa atin, tapos ito mismo sa sarili niya ay hindi niya magawa ng paraan.
At para po magkaintindihan at ipapanood ko na po sa inyo ito. At ayan, at ipinakilala na po niya yung kung sino po yung nakabuntis sa kanya. So ito po. Sa showbiz at politika. Heart Evangelista, ipinakilala na ang tunay na ama ng ipinagbubuntis nito, Richard Yap. Matapos ang matapang na pag-amin ni Heart Evangelista na hindi si Senador Chis Escudero ang ama ng kanyang ipinagbubuntis, isang panibagong revelasyon na naman ang humanig sa showbiz at politika. Sa isang eksklusibong panayam, opisyal nang ipinakilala ni Heart ang aktor na si Richard Yap bilang tunay na ama ng kanyang dinadala. Ulitin ko lang po. Hindi po ang layunin natin dito ay para manira. Ang layunin po kung bakit pinapanood ko po sa inyo ay para po kung hindi man po totoo ang balitang ito ay para po mapanagot itong nagbabalitang ito. Iyan po ang purpose ko. Yan po ang layunin kung bakit pinakita ko ang bidyong ito sa inyo. Ayon kay Hart, dumaan sila ni Richard sa isang masalimuot ngunit may sensinang pagkakaibigan na nauwi sa mas malalim na ugnayan. Hindi ko rin inasahan na haantong kami sa ganito, pero sa gitna ng katahimikan, nahanap ko kay Richard ang pag-unawa at tagal ko nang hinahanap ni Hart. Bagamat naging tahimik ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon sa mga nagdaang buwan, tila may mga palatandaan na sa social media na ngayon lamang napagtugma ng publiko. Samantala, tahimik pa rin si Richard Yap sa isyu, ngunit ayon sa mga malalapit sa aktor, handa raw itong panagutan ang magiging anak nila ni Hart. Hindi rin nakaligtas sa tanong ng publiko kung kailan nagsimula ang espesyal na koneksyon ng dalawa, lalo na't parehong kilala sila may kanya-kanyang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling matatag si Hart sa kanyang paninindigan na unahin ang kapakanan ng kanyang magiging anak. Hindi ko intensyong saktan ang sinuman. Ang tanging hangad ko ay isang tahimik at tapat na buhay para sa akin at sa anak ko, dagdag pa niya. Patuloy pa rin hinihintay ng publiko ang pahayag ni Chis Escudero at Richard Yap sa isyong ito na siguradong babago sa... At hindi ko rin po layunin dito ang siraan po ang bawat isa dito. Uulitin ko lang po yung una kong nasabi. Kung ito man po ay fake news para po mahuli itong nagbabalitang ito. Kung kinakailangan putulan ng dila ito, ay putulan ng dila ito. At yun po ang gusto ko dito. Kaya iplini ko lang po dito sa ating channel. At hindi na po natin kailangan pang tapusin ang buong video ito. Dahil talaga namang sabi ko nga po, hindi ko alam kung gaano katotoo yan. Ayun na po ang bahalang humusga dyan. At sinasabi ko po, sana kung ordinaryong tao lang itong involved na ito, abay wala po tayong pakialam dyan. Buhay po nila yan. Ay ang problema po rito, ay isa pala siyang tagagawa ng batas. So, obligasyon po natin na maiparating din sa inyong lahat ang ganito para malaman din niya kung ano yung pagkukulang niya bilang isang tagagawa ng batas. So, sa mismong sarili niya nangyari yan. Bago po tayo magtapos, gusto ko po rito sumagot po itong si Senador Escudero na kung saan ay pinangalanan ito. At managot ang dapat managot, hulihin ang dapat hulihin kung sino man po ang nagpapakalat ng masamang balita na yan. Kagaya rin po. Kaya po ganito ang introduction ko. Dahil nadala na rin po ako doon sa nagpakalat din po. Napatay na raw po itong si President Duterte. Which is hindi naman po pala totoo. So ngayon, ang sa akin lang po doon ay kaya po pinalabas ko lang po din sa ating channel para po, sabi ko nga po, para po masampahan ng kaukulang demanda ang mga ganitong klaseng tao na sobrang mapanira. Anyway, maiba na po tayo ng
usapan or topic. Sandali lang man po. Ayan po at hindi ko na po kailangan pang mag-play rito ng kaganapan sa dahig ngayon na kung saan po ay birthday ng ating pinakamamahal na Vice Presidente Sara Duterte. At sobra pong dami nung mga taong umattend sa kanyang birthday party. Birthday party na masasabi kasi nagtipon-tipon na sila doon at nagkakainan. So masasabi po natin birthday party na rin yun at marami pong mga dumating na mga kababayan natin galing po sa iba't ibang panig ng bansa or panig ng mundo. Ayan po at magkakaiba po yan, hindi lamang po sa isang lugar rin ng galing yan. Kagaya po ni Maharlika ay nandoon na rin po si Maharlika, yan po ay galing sa Amerika. At yung mga iba pa po na kung saan-saan po nanggaling na mga Asia, Europe at kung saan-saan pa po. At napakainit yung pagtanggap nila dito sa ating Vice Presidente. So, yan po yung mga kadahilanan kung bakit laging gustong gipitin ang mga Duterte. Kasi nga po, talagang minahal at patuloy na minamahal ng ating mga kababayan itong mga Duterte. So, hindi po natin masisisi kung ganun na lang po yung kanilang pagmamahal sa mga taong ito, lalo na po dito kay President Duterte, na kung saan po ay walang pakundangan at walang paggalang na kinidnap at dinala dyan sa ICC Prosecutor's Office, which is nandyan po sa Netherlands, Dahig. Yan po. Sana nga lang, ang sabi ko nga rito, sana kung naging parehas lang ang labanan dito, lalo na itong si Tambaloslos na ito na Engkanto, sana nga lang ay nagpakita lang siya ng kabutihan sa ating mga kababayan. Pasa saan ba't mahalin din kayo ng tao? Maging ikaw, Ferdinand Marcos, dahil sa kabangagan mo, dahil sa kaingingan mo, ayan, kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo at talaga namang nakakarimarim sa ating mga Pilipino yung mga pinaggagawa ninyo. Pero anyway, choice na ninyo yan eh. At hanggang dyan lang kasi yung abot ng inyong utak gawin. Akala ninyo, pagka nakidnap na ninyo, itinapon nyo na sa dahig itong si President Duterte, akala ninyo, tuluyan na ninyong masisira. Ay ang problema po nito ngayon. Sa halip na masisira sila, lalo pa silang minahal ng tao. Can you imagine, magpapakahirap ba yung ating mga kababayan na kung saan-saan na galing, kung saan galing sulok ng daigdig na sila nang galing, gagawin ba nila yan kung hindi nila mahal si Sara Duterte? O ito mismong Duterte family? Wala pong gagawa niyan, maging ako. At sabi ko nga po, kung hindi lang, kung kaya ko lang talaga ang lamig dyan, ay baka nandyan na rin po ako. Kaya lang, sabi ko po, ay, hindi ko po talaga kaya ang lamig. Ay, kung dito na nga lang sa opisina ko, once na nakaramdam na ako ng lamig, pinapatay ko na po agad yung yung aircon. So ganoon po, ay papaano na yung papaano na doon ay natural na lamig po 'yan. Hindi mo mapapatay 'yan. Oh. Hindi kagaya ng aircon, pagka nakaramdam ka na ng lamig, pwede mo nang patayin, okay na. Ay doon talagang natural yung lamig, papaano? 'Yun po 'yan. So diyan po nakikita naman po natin diyan sa kabila po na
channel ay makikita niyo po kung gaano kainit ang pagtanggap nila. Actually, pangalawa na po yan ang pagpunta ni Vice Presidente Duterte doon ay napakainit po, wala pong pagbabago yung pagtanggap nila sa kanya. At yun nga po, kung inyo pong napanood yung kanyang speech na kung saan po ay sinasabi niya na galing nga siya sa Qatar, at doon po pala sa Qatar ay wala po pa talagang binabayaran kahit sintabos yung mga citizen ng Qatar pagdating po sa kalusugan. May sakit ka, libre po lahat yan. Kung ano man at mayroon silang national ID, ay dito sa atin 10 taon na yata ako na nag-build up ng national ID na yun. Hanggang ngayon, wala pa. Ay paano nga? Sa halip na yan, ang unahin yung kabutihan ng ating mga kababayan, inuunan lang kanilang sariling bulsa. O, kagaya lamang nito, pag magbabayad sila sa ICC na para kidnapin si Presidente Duterte sa halagang $100 million. Marami pa po yan. Napakarami pa pong winaldas ng pira nitong mga tikbalang na ito. At yan po. At ang pangarap nga po ni Vice President Duterte na magaya tayo doon sa ibang bansa na may kasing tulad diyan sa Qatar na wala pala silang ginagastos. Pag nagpa-hospital ka, walang gastos. Nagpa-doktor ka, walang gastos. So, gobyerno po ang nag-shoulder lahat niyan. Ay, kayang-kaya naman pong gawin dito Imaginin mo lang yung bilyon-bilyon na, yung ilang bilyon po ba? Araw-araw ang ating binabayad dyan sa inutang na 5,000 mahigit na flood control na yan na kunwari na yan na wala ka naman makikitang flood control project na yan. Nasasabihin pa ni Bangag na binangga ng barko. Abay, napakagago naman yung barko na yan at pupunta pa siya dyan sa kanal at babanggain lang yung flood control. Talagang kuan. At yun po yung sinasabi ni BP Sara. At yun po ang kanyang pangarap na gustong gawin sa ating bansa. At kung siya ay papalarin ngayong 2028. So, yan ang mga kuan at least nakikita niya yung mga patakaran sa iba't ibang bansa. Napakalaking bagay po yan, yung libre ang pagpapagamot or pagpapa-hospital. Mayroon nga tayo dito, Malasakit Center ni Bongo. Ay, ko naman po ang tawag dito, malasado. Malasado po, napakahirap. At pupunta ka pa dyan at pipila ka, ay maanong sa lahat ng drugstore ay pag ipinakita mo sana yung Malasakit Center, dapat pinakita mo yung card mo ng Malasakit Center at saka yung resita ng doktor, bigyan ka na lang ng walang kaano-ano, di ba? Which is ganun sa ibang bansa. Yung sinasabi ni BP Sara. Ay dito sa atin, abay putang ina. Kailangan mo pang lumapit sa mga congressman na mga unggoy na ito. At akala mo naman pira nitong mga animal na ito yung inihingi natin tulong sa kanila. Di ba yan ang pa natin dito, yan ang problema. Kaya nga kahit na mga bobo na mga tumatakbong kongresista, binubuto natin. Paano? Nagkasakit kayo, humingi kayo ng tulong, namatayan kayo, pupunta kayo kay congressman. Nagpipirma lang yan ng guarantee letter. Di ba? At kung hindi ka pa kung alam pa na kalaban ka, kung alam pa na sa hindi ka bumubuto sa kanya, tablado ka.
Yun po yung sinasabi, pinapaliwanag ni BP Sara na wala na yung dapat lalapit pa sa kongresista na kagaya ng mga nakaugalian natin din sa Pilipinas. Once na may ID ka, national ID na ikaw ay legitimate na Pilipino or anuman na citizenship mo, kung anuman citizenship mo, kagaya nga sa Qatar, pag ipinakita yan, libre ka na. Pag sinumitin mo yung ID mo na yan, libre na lahat. Wala nang maraming tanong pa, wala nang maraming question pa. So yan po yung pinapaliwanag ni BP Sara. Which is tama naman talaga. Para sa ganun, maiwasan na rin dito yung mga pamumulitika at bubot buying itong mga unggoy ng mga congressman na ito. Sa totoo lang, nanggigigil ako sa mga hayop na ito. Sa totoo lang. Makita ko ang mga pagmumukha nito. Parang nakakita ng mga satanas. Kung nakikita ko lang dyan sa television, mga ito, napapanood ko, putang ina, sarap tiradorin ng putang ina. Kung nandito lang sa harapan ko, sarap tiradorin eh. Yan mga yan. Kaso lang, pag tinirador ka naman, ay basag naman yung television ko. Hindi yung matirador eh. Pero kung sabi ko sa harapan ako, dudukutin ko ang dila nito, hihilahin ko paabutin ko sa lupa yung mga dila ng mga animal na yan para hindi na nakakapagsalita. Ganyan po, talagang yung ganyan ang nangyayari sa atin. Imagine, abay tayo naman mga Pilipino kasi likas tayo na marunong tumanaw na utang na loob. Maliban po dito kay Marcos na walang utang na loob. Kaya itong utang ng ina nito, na Marcos ito, at pinalibing yung tatay niya na ilang dekada ng patay, ilang dekada na nakapreser, ilang presidente na ang dumaan, walang gustong magpalibing sa kanya dyan sa libingan ng mga bayani. Noong naging presidente si Duterte, tanging si Duterte lang ang nagsabi, ilibing yan kahit ano pang mangyari. Nilibing. Tapos, ganito ang gagawin nitong bungog na ito na walang utang na loob. Pero yan lang naman ang naiibang sa Pilipino na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tayong mga Pilipino, ugali natin tumanaw ng utang na loob. Kaya tayo, kapag ka na nagigipit, lalapit tayo sa congressman, senador, naabutan ka dyan ng 1,000, 2,000, abay, utang na loob mo na po yun hanggang sa hindi ka mamatay, hindi mo makakalimutan yun. Kaya pagka ito ay nakumandidato, itong mga animal na unggoy na ito, ibubuto na natin kasi nung lumapit ka, binigyan ka ng 1,000 hanggang 2,000. Ang hindi nyo alam, ay parang kwan lang yan eh. Wala yan, para kumbaga namulot lang ng kwan yan. Namulot lang ng tingayan doon sa kung saan, yung halagang 1,000 na yan. At pira ninyo yan. Galing sa pinagnakawan niya sa atin. Yung mga binay. Tapos ngayon, hindi na natin makakalimutan. Ibubuto na natin yung unggoy na yan. Kaya walang katapusan yung paghihirap ng mga Pilipino kasi nga hindi natin nababago yung ating ugaling ganon. Ngayon, baguhin natin ang ugali natin. Lalo na kayo. Ganito naman gawin nyo. Hingi kayo ng hingi ng hingi, tanggap ng tanggap, sige, tanggap ng tanggap. Pero, huwag nyo ibubuto naman ngayon. Ganon lang yun. Bagko sa panahon ng kampanyahan, pag nakita nyo ng kampanya dyan sa inyo, tiradorin nyo. Di ba yung noon, bago mag-eleksyon, di ba? Yan lagi ang sinasabi ko na kapag dito pumunta yan mga yan sa amin, dito sa Mindoro, at makita ko sila rito na daldal ng daldal, titiradorin ko talaga. Ang problema, wala pong pumunta na rito eh. Siguro, naririnig nila,
alam nila na sila ay kawatan kasi hindi ko naman titiradorin pag hindi kawatan. Yung mga kawatan lang titiradorin ko. Hanggang sa pag natirador ko, siyempre nahilo-hilo yan. Pag nahuli yan itong mga katutubong mangyan dito, saka namin ngayon iga-grinder yung bunganga para hindi na makapagsalita, para pagbalik dyan sa inyo sa Maynila, wala nang bunganga yung kandidato ninyo. Pag minalas-malas pa, wala nang ulo na babalik dyan sa Maynila. Yan po yan. Kaya hanggang ngayon, malas mo. Kung ikaw ay pupunta rito sa amin, mangangampanya ka, magdadadaldal ka, tapos alam namin na ikaw ay kawatan, abay malas mo. Dahil baka balutin ka ng dahon ng saging, pabalik sa Manila. Tandaan ninyo yan, lahat ng mga kawatan, nandito na sa listahan ko. Maniwala kayo sa akin. Magiging impyerno ang buhay ninyo. Dalawa lang yan eh. Kung hindi matansya, abay gagawin namin miserable ang buhay ninyo. Either tatanggalan namin kayo ng dila, mata, yan. Miserable nga eh. Ginawa nyo miserable ang buhay nito mga kababayan ko. Hanggang ngayon, ginugutom nyo ng ginugutom dahil sa sobrang pagnanakaw nyo, abay makachimpo din kami, gagawin din namin miserable ang buhay ninyo. Tandaan ninyo yan. Anyway, maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At doon pa po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay subscribe din na po itong channel natin kahit na walang kakwenta-kwenta. Maraming salamat po at mahal na mahal ko kayong lahat.